walang kadala-dala talaga 'tong mga mga ano, mga House of Crocs, ha? 3-0 na po in favor of BP Sara. Kailan ba kayo susuko? Kumbaga sa basketball, yung mga dunk ni Michael Jordan, pamposter. Isang araw lang naganap o kalahating araw lang naganap. Isang linggo na namang laman ng balita si BP Sara. Inggit na inggit po yun namimigay ng ayuda Pilit na pilit yung pagko-cover sa kanya ng media. Bibigyan ko kayo ng Ito po, no? BP Sara versus House of Tambaluslos. Nakaka 3-0 na po si BP Sara. Hindi pa nakakabawi Isa pa. Isang hearing pa, putya. Ano na yan? Swift na kayo. Nakaka-tripit na kayo, ha? Tripit na ngayon, ha? Isa pa, swift na. Kawawa naman po yung mga nagpaplanong wasakin si BP Sara. Ito po yung sitwasyon, no? Yung katulad nga po ng sinasabi ni BP Sara, wala po talagang ang purpose talaga nitong lahat ng ito, no? Magtapatan na tayo para sirain, kumbaga, no to BP Sara as a president for 2028, di ba? It is clear to me that this inquiry is not about misuse funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contest. Parang sinasabi na no to BP Sara as president in 2028. Yun po lang to no? Yun lang po to. Ngayon to discredit, siraan, na usually, sinabi naman ni BP Sara yan, talagang yung mga vice president ay sumasalang dyan. Isang vice president lang po yung hindi sumalang dyan. Tanong nyo po kung sino. Yung pinakamagaling na vice president, si Noli De Castro. Lahat po ng presidente, vice president, pinag-isipan na baka maging presidente to. Isa lang po yung walang nag-isip na magiging presidente. Yung pinakamagaling na si Noli De Castro. Miski siya, hindi niya na team na tumakbo di ba? So, ano po talaga yan, no? Tradisyon na. Tradisyon na sa politika sa Pilipinas na pag yung vice president, sisiraan po talaga yan. No? Wala pong exemption yan. Meron po pala isa. Si Noli De Castro. Kita nyo naman hanggang ngayon, no? Kita nyo naman, okay. Kaya handa na po si BP Sara dyan. Ang problema, OA, napaka-OA na po ng ginagawa nyo. Sabi nga ni BP Sara, etong patawag na to, yung hindi nyo nagawa na direkta siyang siraan doon sa budget, no? Ginagawa nyo naman na pinaiikot nyo pa, pero yun pa rin Same na same pa rin. Confidential fund pa rin, no? Actually, confidential fund na lang. Yung iba, wala. Naglabasan na po yung mga COA report Ito po una muna sa COA. Tignan nyo yung ginawa ninyo. No? Hindi dapat kayo namumblema, attend kayo ng attend dapat. Hindi nyo dapat ginagawa yan. Di ba? Bakit ngayon, naaabala po kayo sa tunay na trabaho nyo? Maya't maya kayong iimbitahan ng kung sino-sino na. Magmula ngayon. Alam nyo kung bakit? Pinagbigyan nyo sila Ginawa nyong presidents. Yung confidential fund, akala ninyo, ganun lang po yun, no? Pinagbigyan ninyo yung House of Representatives na pwede nyo naman tanggihan sana kasi confidential nga Hindi po kayo mapipilit ng COA, ng House of Representatives dahil confidential fund Ngayon, lahat po nang hihiling sa inyo ng confidential fund. Halimbawa, no? Merong pinag-initang mayor o gobernador yung mga yan. Halimbawa lang obligahin na kayo pahingi ng COA report tungkol sa confidential fund. Bakit? Vice President nga, nagbigay kayo
Alam niyo po ba yung binigay ninyong problema sa sarili niyo, yung COA? Para niyo pinukpok yung sarili niyo ng ulo, no? Kasi pwede namang hindi kayo magbigay dahil confidential nga eh. Dahil alam niyo yan, yung mga makabayan black, puta, super kukulit niyan. Kunwari, meron silang mayor na gustong birahin. Ha? Mayor halimbawa ng Davao City. 'Di ba? Hindi sila makabalik sa Davao eh. Bibirahin nila through confidential fund. Hihingi yan sa inyo. No? Ano yung pinagkagastosan? Hindi na kayo pwedeng tumanggi ngayon. Bakit? Nagbigay nga kayo sa Vice President eh. Biruin nyo ilang mayor, ilang gobernador, ilang ahensya ng pamahalaan. Maniwala kayo sa akin, hindi iyan ang susunod nilang gagawin. No, manghingi yan ng report sa COA sa mga confidential fund. Ihanda niyo sarili niyo. Dapat kayo sa COA, meron na kayong taga-attend ng hearing. Alam niyo COA, hindi kayo binabayaran, hindi kayo pinasasweldo ng gobyerno para umattend ng hearing. Ha? Kaya kayo separate, no? Para kayo mag-audit. Nakisawsaw kayo. Kita nyo, nakailang hearing na kayo, di ba? Okay. Anyways, problema nyo yan. Ikalawang pagkakamali nito, ano yung purpose? Wasakin si BP Sara. No? Wasakin yung popularidad. Kasi, tingnan nyo mangyayari. Tuwing atin si BP Sara, lahat ng media nakatutok. Bidang-bida si BP Sara. Hindi naman nila mabutata sa actual na hearing. Ano po yung purpose? Sa totoo lang po, bakit nila pilit na pinaatin si BP Sara? Ano po yung purpose? Para pagmukhain na magnanakaw, no? Katulad ng mga ginagawa nila kay Alice Go, Cassandra Ong, sila Harry Roque. Yan ang gusto nila eh. Ipahiya. Palabasin na magnanakaw. Palabasin na karapat-dapat na sampahan ng kasong na karapat-dapat impeach. O yan yung purpose nyo, di ba? Kaya may media dyan. Mapapahiya namin to. Handa kayo ng mga script. Nakahanda kayo eh. Baliktad po nangyayari. Yun po yung purpose nila, wasakin eh. After po nito, siyempre, tapos na si BP Sara, sikat na naman siya, lahat na naman ngayon. Lahat na naman po ng media, laman na naman siya. Walang binabayarang media si BP Sara. Paalala ko lang sa inyo, wala po siyang binabayaran na PR. Nagagamit niya kayo ng libre, kayong media. Hindi nyo nahalata yun. Siyempre, kinakailangan nyo i-cover, baka mapahiya eh. Hindi po napapahiya. Sino napapahiya? Yung mga congressman. Sasaluhin na lang nila na hirap tuloy yung mga vlogger nyo na saluhin. No? Para pasamain si BP Sara. Ang hirap pong pasamain yung hero eh. Lumalabas pong hero. Hindi pa yan. No? Imbes na may mga binubunyag pa kayo, ngayon na kasalukuyan kayo mahahabayang hearing. Wala na umiintindi bakit lahat ng press sumunod kay BP Sara eh. Lahat ng press nakuha na naman ni BP Sara. Di ba? Tapos nagsasalita na naman si BP Sara sa lahat. Ang dami pong mga binibitawan ni BP Sara ng mga kumbaga sa basketball, yung mga dunk ni Michael Jordan, pamposter, no? Quotable quotes. Napakarami na naman binitawang quotable quotes ni BP Sara. Isang araw lang naganap o kalahating araw lang naganap. Isang linggo na namang laman ng balita si BP Sara. Inggit na inggit po yun na mamimigay ng ayuda eh. Pilit na pilit yung pagko-cover sa kanya ng media. Bibigyan ko kayo ng puta. Ayaw.
Alam mo, Tambi, dapat tinaayos mo rin muna yung mga diction mo kung magtatagalog ka. Bibigyan ko kayo! Di mo ano ba bibigay daw? Palakpakan na lang tayo, may bibigay. Hirap na hirap makakuha ng media mileage. No? Biruin mo, bilyon-bilyon yung pinamimigay. Kada daming tao lagi. Walang pumapalakpak nga lang. Meron pa, saan ka nakakita na naglalakad? Palakpak tayo, palakpak po tayo, palakpak. Pucha si Duterte, kahit saan makita. Duterte! Hindi talaga eh. Ganun. Bibigyan ko kayo! Kinang luma, ilan lang yung nag-cover no. Mga vlogger lang at papakalat na lang nila. Ito po walang bayad sa media. ABS-CBN, GMA, nag-uunahan pa eh. Nag-uunahan pa sa mga quotable quotes ni BP Sara eh. Hindi po nagpapatawag si BP Sara ng press con. Kasi pag nagpatawag ka ng press con, alam mo, yung mga yan, sanay yan na meron kang inaabot eh. Napansin nyo ba hindi nagpapatawag ng press con si BP Sara? Matindi. Kayo nagpapasikat kay BP Sara. Gawan lang ng speech ni BP Sara yan. Durog-durog na kayo. Nakabanat na, sumikat pa na naman si BP Sara. Ano po yung mga quotable quotes ni BP Sara? Katulad po nito, it is clear to me that this inquiry is not about misuse funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contest. Ito po yung speech na lang to ha. Ang dami na pong kinote ngayon. Anong tawag dyan? Yung mukha ni BP Sara tapos may quotes. Tapos yung mga ganon, post. Iba pa tong mga interview. Tatanungin siya sa impeachment. Ano po masasabi? Paano niyo po nasabi na impeachment? Di ba? Sinabi niya ni mga ganun. Ang dami po talaga. Ang balita po nito pang 1 linggo na. Ito pa po ang sinasabi, we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate law courts. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. Yan po ang ginagawa nyo kay BP Sara. Well-funded and coordinated political attack. Kita nyo, nakaka-atake tuloy si BP Sara. Saan siya umatake? Sa Congress. Hindi po siya dun sa powerful na nga yung nagpapa one-on-one eh. Si BP Sara eh. Yung serye ng interview niya na one-on-one. Very powerful na nga yun. Lalo ng powerful kung nakaharap siya sa mga congressman. At sinasabi niya to sa mga congressman. Kasi naroon yung press eh. Hindi po nila pwedeng hindi ito kunin at sabihin at ibalita. No? This exercise is a well-funded and coordinated political attack. Ibig sabihin, yung machinery ninyo na traditional media, traditional press, si BP Sara ang nakikinabang. No? Dahil din, binibigyan nyo siya ng chance. Bakit nyo binibigyan ng chance? Malaking balita yung pina-attend nyo eh. At umattend naman. Di po ba? Gusto nyo siyang pa-attendin dyan.
Gusto niyo siyang ipahiya, gusto niyong makabawi. Pero never kayong makakabawi kay BP Sara. Advance mag-isip eh. Okay.